So yun pala mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so lalarga lang tayo at papakita ko sa inyo yung mga basic features ng aming Avanza. It's been a month now, pero hindi ko pa napakita sa inyo yung mga functions niya, yung mga ibang features ng sasakyan na yun. Okay, ito si Abby, yan. Tawag namin sa kanya Abby. Okay, so larga na tayo. Okay, so yun pa mga ka-travelers, sa mga masugid namin taga-subaybay at sa mga bagong napadpad dito sa aming channel. This would be my third vlog na tinatakel ko tungkol sa mga sasakyan. And dito nga sa third vlog na to, malalaman natin yung mga basic na dapat nyong malaman tungkol sa sasakyan kung interested kayo sa mga ganitong klase ng MPV. MPV means multi-purpose vehicle, okay? So, isa sa mga example or best example nga nito is si Avanza. So, marami na rin mga naging series ng Avanza this past few years, ano po. At recently nga, itong Avanza na nilabas ni Toyota is kakaiba. Kasi yung mga unang labas ni Avanza, matangkad siya, ano po, pero hindi siya ganun kalapad. As compared ngayong 2024, actually nagsimula siya 2022, medyo malapad na yung body ni Avanza. Mamaya papakita ko sa inyo once na nakapag-park na tayo. Alright? Now, isa sa mga basic functions nito tungkol sa engine is 1.3 lang ang engine type nito. Ito is J variant lang at manual transmission. So kung halimbawa gagamitin nyo to sa mga uphill, medyo mahina ang kanyang hatak. So kung di nyo pa napanood yung video sa aming first PMS, lalagay ko na lang yung link sa description below. At least nagkaroon na kayo na idea kung halimbawa bibili kayo ng J variant na manual transmission. Yun, medyo mahina lang ang hatak ng sasakyan na to. 1.3 lang ang kanyang engine. Okay? As compared sa mga ibang variant ng Avanza. Kung halimbawa ang bibili ninyo is E variant or G variant na automatic, mas maganda ang hatak naman nun. Pero I prefer manual kasi una-una sa lahat, yun ang alam kong imaneho eh. Hindi pa ako nakapagmaneho ng CVT, yun yung automatic transmission, yung bagong version ng mga automatic na sasakyan. Mas gamay ko pa rin talaga ang manual transmission. So, kaya ito ang binili namin. So, sanay na ako dito eh. I've been driving for almost 11 years. Kuya, fuel save unleaded po, 300. Meanwhile, Okay, yun po mga ka-travelers. So nakapag-park na tayo at pag-usapan na natin yung mga feature nitong Avanza. So umpisa muna natin sa kanya fuel efficiency. So tayong mga Pinoy, alam naman natin, gusto natin yung makatipid sa lahat ng mga bagay. Lalong-lalo na sa ating sasakyan. Siyempre, gusto rin natin budget din yung ating paggamit ng pera when it comes sa pagpapagasolina. Hindi, wow. Sa mga naobserbahan na namin, so ilang beses na namin ito na-drive sa kung saan-saan, talaga nakakatipid kami sa gas dito kay Abby. At na-research ko nga, itong ganitong klase ng sasakyan is 16.4 km per liter ang kanyang fuel efficiency. O di ba napakatipid niya sa gas? So kung tutusin, mga ilang round na kaming nagpatakbo na ito kung saan-saan. Kung nakita nyo nga yung video namin na pumunta kami sa Tarlac, from Manila to Tarlac and going back to Manila, talagang napakatipid. Hindi pa nga puno yung gasoline meter neto, no? At pagbalik namin na Manila, hindi pa naman siya nagbi-blink na parang mauubos na. Dun sa Nissan namin, from Manila to Tarlac, paubos na kapag babalikan na ng Manila. Ngayon naman mga ka-travelers, pag-usapan natin yung dimension ng sasakyan na to. So umpisahan natin sa kanyang haba. So mapapansin natin dito, ang haba ng sasakyan na to is 4,395 mm. So kung titingnan natin dito, ano po, from here sa kanyang rear hanggang dito sa may harapan, sa may bumper, ano, napakahaba niya, ano? Dahil itong mga ganitong klase ng sasakyan, ito nga yung tinatawag nila na MPV or yung multi-purpose vehicle. So pwede ka maglaman ng kung ano-ano mga gamit dito sa sasakyan na to na ipapakita ko sa inyo mamaya.
Okay, so yun po mga ka-travelers, so back to our regular recording. So medyo nagka-problema lang tayo sa ating microphone. Nalobat siya, no? So ngayon, change schedule tayo. So balik na tayo sa dati natin pinag-uusapan. So yung lapad nitong ating Avanza is 1,730 millimeters. Ganun nga kalapad na itong sasakyan na to. So obviously, malaki ang space na kinakarga nito ni Avanza. From left to right or right to left, so ganun siya kalapad. 1,730 millimeters. Nice. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung height ni Avanza. So mapapansin natin from here sa rooftop niya hanggang dun sa ibaba. So kung saan yung gulong natin, ang kanyang height is 1,665 millimeters. At meron din siyang ground clearance na 180 millimeters. From here sa kanyang chassis hanggang sa lupa, yun yung ground clearance niya. Ibig sabihin nito mga ka-travelers, maganda to kapag halimbawang naulan po at medyo baha dun sa pinupuntahan ninyo. Hindi na kayo mangangamba na baka pasukin ng tubig to kasi nga naman mataas yung ground clearance niya. O, diba? Hindi katulad ng mga regular sedans, dito hindi. Ayos na ayos to. And of course mga ka-travelers, itong ganitong klaseng sasakyan, merong 5 pintuan. Dito sa may passenger seat, isa. And then dito sa may gitna, 2. At dito naman sa may driver seat, 3. Sa pang-4. At ito yung pan-5 pintuan niya, yung nasa likod. O, kung titingnan natin, buksan natin siya. Yan, o. So i-push nyo lang yung may button dito sa ilalim. Ayan, o diba? So maraming kalat mga ka-travelers, so pasensya na kayo. So ito yung pan-5 pintuan at makikita nyo dito, meron siyang konting space lang para mapaglagyan ng ating mga tools, mga iba pang gamit, mga payong at mga kung ano-ano pang kailangan natin. And speaking dito sa may bandang likuran na sasakyan, tara papakita ko sa inyo kung ano yung mailalaman nyo pa. At kung mapapansin nyo nga dito sa likuran ng sasakyan na to mga ka-travelers, meron siyang secret compartment dito. Ayan o. Dito natin nilalagay yung mga tools like yung mga ratchets, ayan, yung mga wrench, ayan, at mga screwdrivers, ito. At meron din ako ditong inflator, ayan. Napaka-convenient niya. Lahat ng mga tools pwede nyo mailagay dyan. At syempre makikita nyo rito, meron pa siyang space na paglalagyan ng kung ano-ano pa, katulad netong ceramic spray coating, ayan, pwede dyan, at iba pang mga lubricating oil, ayan. At napag-usapan na rin natin mga ka-travelers yung compartment ng ating sasakyan. Kung hindi pa kayo satisfied sa ganito kaliit na space, pwede nyo pang i-adjust ito. Okay, so kung mapapansin nyo rito, itong third row seat, itong upuan dito, pwede natin itong itiklop. Okay, so dito may tela siya dito. Ayan, hilahin nyo lang yan. Okay, so tutupi na yan pababa. Ayan. And then ganun din dito sa kabila. Okay, ayan. Alright, so yun o mga ka-travelers, so lumawak na ang space ng ating compartment. So pwede pa kayo maglagay dyan ng 4 na balikbayan box, ano po, o kung ano pang mga packages na pwede nyong ilagay dito. Diba? To. Alright, pwede ako sumakay. O diba mga ka-travelers, napaka-convenient na itong sasakyan na to. Diba? Kung halimbawang mag-out of town kayo at napakarami ninyong mga bagahe, dito, pwede nyo na ilagay. Nice. At kung gusto nyo namang ibalik yung third row seat niya, gawin nyo lang dito. So may tela naman dito, no? Hilahin nyo lang yan. Ayan, babalik na siya sa pagkakaayos kanina. Okay? Ganun rin dito. Ayan, okay. Ganun lang kasimple mga ka-travelers. Okay, so nandito ngayon tayo sa second row ng sasakyan na to. Kung mapapansin natin mga ka-travelers, dito sa row na to is kasya ang 3 tao. Kaya nga 7-seater to. Halika, kung mapapansin nyo, okay, so dito yung driver, isa. Dito yung sa may passenger seat sa harap, 2. So dito naman sa gitna, pwedeng 3 ang sumakay. So dito, at syempre dito sa dulo. O di ba 3 tao kasya dito kahit medyo malalaki ang build ng katawan nila, kasyang-kasya sila dito. Napaka-spacious nitong Avanza na to. At kung mapapansin niyo mga ka-travelers, yung aking legroom, o di ba? Napakalawak niya oh. Talagang halos mahigit 1 dangkal yung aking tuhod hanggang dito sa may upuan, sa may passenger seat sa harap. So napakaluwag niya, relax na relax ka kapag kauupo. Tapos pwede mo pa siyang i-adjust kung gusto mong i-adjust, ayan, to your comfort. Or kung gusto nyo medyo laid back, pwede naman, ayan oh. O, diba? Tapos pwede nyo ring i-adjust dito kung gusto nyo medyo straight lang ang upo ninyo, o kaya naman kung gusto nyo medyo nakahiga ng konti, ayan. O, diba?
Relax na relax ka habang nagta-travel. Good job! At meron pang isang function itong upuan na to sa gitna. Kung halimbawa namang gusto nyong itiklop ito, pwede. Ito, pakita ko sa inyo. Itong lever dito, i-push nyo lang na ganito. Ayan, titiklop siya. And then, ayan. Di ba? Pwede nyong itupi na ganyan. Para to give way sa mga uupo dun sa may third row seat. At ganun din sa kabila mga ka-travelers, kung gusto nyo namang itiklop yung kabilang seat sa second row, pwede rin, ganun. I-push nyo rin to. Yan. And then, itaas nyo. Di ba? Maluwag na siya sa may third row. Ngayon, sa third row seat, ganito siya. Alright, so yun po mga ka-travelers. Maluwag dito, no? Pwede pang magsakay dito ng 2 tao. Dito at saka dito. Di ba? Napakaganda. Very spacious siya. Kaya nga 7-seater itong ganitong klase na sasakyan. So ibalik natin ngayon yung upuan sa second row. Okay? Para malaman nyo kung gaano kaluwag yung upuan dito sa third row. Okay? So ibabalik ko na siya sa kanyang forma. Yan. Tapos ganun din sa kabila. Alright. Okay, dito naman sa may third row seat, so ganito kaluwag ang mga nakaupo dito. Yung aking legroom, halos, masasabi na nating isang dangkal, diba? Very spacious pa rin yan. Hindi ka makakaramdam na para ka nasisikipan dito. Kaya no? O diba? Kung tutusin, maluwag pa rin yan. 2 tao kasya, kahit na malaki ang build ng katawan niya. Pwede yan, no? Kung halimbawa naman, mga chikiting ang mga sasakay dito, pwede siguro mga 3 or 4 pa nga eh. O diba? Ngayon, papansin natin dito, meron siyang seatbelt for safety purposes. Ayan, no? Yung mga upo sa third row seat, ayan. Meron siya dito, ayan, okay. And then, ganun din sa kabila, ito, meron ding seatbelt, ayan, no? At ang kagandahan nito mga ka-travelers, ito, kung titingnan natin dito, meron siyang, yan, charger dyan, kaso nga lang, bilog. So kung meron kayong adapter dyan para makapagsalpak ng USB Type A, pwede. O, diba? How convenient is that? 12 volts, 120 watts. At kung mapapansin nyo mga ka-travelers, meron ding lalagyanan ng cup dyan, dito, sa third row seat. Ganon din dito sa kabila. O, diba? Kaliwat kanan sa third row seat, pwede mong lagyan ng cup. O, para kung halimbawa chill lang, yan, meron ka may inuman, dito mo ilalagay. Okay, sa headroom naman mga ka-travelers, nandito pa rin ako sa third row seat. Medyo mataas din, no? Kung tutusin mo, pwede na rin, di ba? Although hindi siya isang dangkal, ako kasi 5'8" ang aking height. So pwede, oh. Di ba? Meron pa siyang space sa aking ulo. Maluwag. Okay, dito naman sa second row seat, ang aking headroom, isang dangkal. Ayan, oh. Very spacious talaga. At kung titingnan natin, dito sa second row seat, ito naman yung mga features niya. Meron ding cup dito na lalagyanan. And then, meron ding power window. Ayan, kung pipindutin nyo. Ayan, okay. At ito yung kanyang lever para sa pagbukas ng pinto. At syempre, may lock din siya. So, sa kabilang side naman ng second row is meron ding cup holder. So, talaga namang ito si Avanza, yung gumawa nito, is mahilig talaga sa mga drinks. Ayan, meron din siya ditong cup holder. And then, of course, meron ding power window button. And yung lever niya para sa pintuan, pagbukas. Ayan. Ayan. And then, ito yung kanyang lock. Alright. Ayan. Diba? At syempre, napag-usapan na natin kaninang safety feature nito. Meron ding seat belt ang nasa second row. Diba? Ayan, oh. Kung upo ka banda rito, ayan, meron siya ditong seat belt. Ayan. Meron ding seat belt ang mga uupo sa gitna. Pakita ko sa inyo. Ito yung kanyang seat belt. Ayan, oh. Sa may kisame. Pansin nyo. And then, meron din siya sa kabila. Ito. Diba? Talagang safe na safe ang pagdadrive nyo dito. Talagang syempre, in-engineer ni Toyota na maging safe ang paglalakbay ng pasahero. At ito pa mga ka-travelers, kung halimbawang dito kayo nakaupo sa second row seat, ayan, meron din siyang port dito para makapag-charge kayo ng inyong cellphone. Ayan, Type A. Alright, ayan, dalawa pa. Diba? How convenient is that? At syempre, napag-usapan na rin natin ng safety. Syempre, hindi natin makakalimutan ang brakes ng sasakyan. Dito sa sasakyan na to is meron siyang 2 klase ng brake. Dito sa harap is yung disc brake at yung dito naman sa may bandang likod is yung drum brake niya.
Okay, ngayon naman mga ka-travelers, nandito ako sa driver seat at mapapansin natin dito yung mga iba't ibang mga features na makikita natin sa dashboard. So nandito yung ating radyo, Bluetooth na yan. So Bluetooth capability, you can use this one to connect sa inyong mga mobile devices kung gusto nyo magpatugtog over the internet. Pwede. At syempre may radyo din yan. So papakita ko sa inyo. Start lang natin. Ayan. Okay, yan. May brand na Toyota. And of course yan, click nyo lang agree. Alright, so yan. Pwede na kayo makapamili ng mga radio station dyan. Ayan. Diba? Ito yung kanyang volume up and then volume down. Ito yung kanyang power button. So, by the way, kung mapapansin nyo rito, touchscreen na rin siya. Diba? Alright. And then, of course, meron din siyang Bluetooth capability. Ayan, So, kung halimbawa gusto nyo mag-connect ng mga devices ninyo, meron diyang USB, Bluetooth devices. Ayan, katulad nyan. Na-connect ko na yung aking Samsung Galaxy at yung aking Lenovo tablet. Ayan, di ba? So, pwede nyo nang i-click yung music. So, meron din ditong call log. Kung halimbawa may mga incoming call kayo, pwede kayo makipag-usap via speaker nitong sasakyan na to. Naka-Bluetooth pa rin siya. And then, meron siyang setup kung gusto nyong i-set up yung mga iba't iba pang mga functions nito. Ayan. And then, of course, ito yung kanyang hazard button. Ito yung kanyang panel para sa aircon. Meron din dito sa kabila, ayan, sa driver seat. And then meron naman sa may passenger seat, ayan siya. And then ito yung kanyang control para sa aircon. Kung gusto nyong i-open, so click nyo lang dito para sa fan. Ayan. And then meron naman dito sa kabila kung gusto nyong palamigan yung aircon ninyo. Okay? Ayan. Cool. Ayan. Ayan. Okay? And then ito naman yung setup nung daloy ng hangin. Pwede nyong i-on, pwede nyong i-off. Ayan. And then of course, ito yung rear. Ibig sabihin yan, kung gusto nyong i-on or i-off, yung daloy naman ng hangin dun sa may bandang likuran. Pwede rin. Para naman at least kahit papano, mahanginan yung mga nakaupo sa second row at sa third row. Ayan. And then kung gusto nyo i-off yung aircon, yan, click nyo lang off. And then meron din siya ditong monitor para sa mga seat belts. Kung halimbawa, may mga kasama kayo nakaupo sa second row or sa third row na hindi naka-seat belt, magsisignal yan, tutunog yan, indicating na kailangan mag-seat belt ng inyong mga kasama sa likod. So kung mapapansin niyo, 5 yan, 5 yung LED na nakailaw. Diba? Ibig sabihin, sa ngayon, naka-ready state siya dahil wala naman nakaupo sa likod. Pero kapag once na may nakaupo na dyan, at nag-seatbelt na sila, mawawala na yung ilaw niyan. Kapag umaandar na at hindi pa naka-seatbelt, tutunog itong buong sasakyan. Okay, parang nakakairita yung tunog niya. But anyway, yan. Ito yung sa rear. Alright? Itong passenger, sa ngayon kasi wala naman nakaupo doon sa passenger seat sa tabi ko. Pero iilaw din yan, magsisignal din niya kapag halimbawa aandar na kayo at di pa naka-seatbelt yung kasama mo. Yan, iilaw dyan. And then of course, dito sa mismong driver seat, yan na may indicator niya kung halimbawang hindi pa ako naka-seatbelt. Ayan katulad niyan, hindi pa ako naka-seatbelt. So, nagbi-blink-blink siya. So, indicating na kailangan ko na mag-seatbelt bago ako umarangkada. For safety purposes, syempre. Meanwhile, so ngayon naman si Joy nasa likod sa may second row. Titingnan natin ngayon kung gagana yung seatbelt indicator, okay? So ngayon nakaupo siya ron. So mag-seatbelt ka na. Okay, so naka-seatbelt na siya. Tingnan naman natin ngayon sa may indicator panel. So kung mapapansin niyo mga ka-travelers, ayan nawalan na ng ilaw yung isang LED sa may rear passenger side. So ibig sabihin, isa doon is nakapag-seatbelt na. Di ba? Ayan, bumalik ulit. So ibig sabihin tinanggal niya. At since nandito nga tayo sa driver seat, ito yung pinaka main control ng mga power windows. Ito yung sa may second row seat at ito na may sa may bandang harapan. Okay? So sa driver seat at sa passenger seat. Ayan. At kung gusto nyo namang kontrolin yung inyong side mirror, meron din. Ayan. Left or right, up, down. Ito yung indicator niya kung ang i-adjust nyo ay sa kanan. So switch nyo lang sa right. And then pagka left, switch nyo lang doon. At ito namang switch na to, kung halimbawang gusto nyong i-lock yung mga windows ninyo para yung mga kasama nyo sa likod is hindi sila pwedeng basta-basta magbaba ng bintana nila. Nasa iyo yung master control niyan, yung sa may bintana. Yan. Kung gusto nyo i-lock or hindi. At yun yung kanyang traction control. Ito, pwede nyong i-on or i-off. Mas maganda to kapag long driving, kahit papano magiging smooth ang performance ng inyong pagdadrive. Ayan. And then, meron ding cup holder dito sa may driver seat. Talaga namang mahilig talaga sa
mga drinks ang gumawa na itong Avanza. So dito no, meron din siyang lalagyanan ng cup. And then of course, meron ding lock dito. Ayan. And then ito yung lever, pagbukas ng pintuan. Ayan. And then dito naman sa dashboard, makikita natin yung mga meter. Ayan, speedometer. Ito yung RPM niya. At dito yung selector kung gusto nyong mag-switch over, kung i-check nyo yung odometer niya at kung ano pang mga meter kagaya ng sa gas. Yan. At meron ding orasan doon. Alright. Of course, pinapakita rin dito kung gaano nakalayo ang itinakbo ng inyong sasakyan. 1,978 kilometers. And then of course, ito yung kanyang steering wheel. So napakaganda, no? Simpleng-simple na yung design niya. At may logo pa ni Toyota. Ayan. Dito yung susian niya if you're gonna start your car. And by the way nga pala, since napag-usapan na natin madalas dito sa sasakyan na to is yung kanyang safety feature, napansin ko dito is hindi mo basta-basta may start yung sasakyan kapag hindi mo muna inaapakan yung clutch. Okay, by the way, itong ganitong klase ng sasakyan is manual transmission. Obviously may clutch siya. Yan. Yan, oh. Ito yung clutch niya. Alright. So ganito mangyayari niyan mga ka-travelers, pakita ko sa inyo. Hindi ba katulad ng mga ibang sasakyan, pwede nyo nang mai-start agad yon kahit hindi mo apakan yung clutch. Ito hindi, oh, tinan mo. Hindi ko pa inaapakan yung clutch siya. So bubuksan natin. Oh, wala, oh. Oh, di ba? Pero kapag inapakan mo yung clutch, yan, napakan natin yung clutch. Okay? And then buksan natin yung start natin yung engine. Alright, o diba napakaganda. For safety purposes na rin yan mga ka-travelers, para hindi maaksidente yung magdadrive na malay natin, halimbawa nakakambyo pala yung sasakyan mo. At least pag napakan mo na yung clutch, hindi basta-basta aarangkada ang inyong sasakyan. O diba, napakaganda ng kanyang safety feature. At ito yung kanyang panel para sa ilaw, sa headlamp. And then dito naman sa may kanang bahagi ng steering wheel is yung kanyang wiper. Ayan, o. Alright, diba? At napakaganda ng feature nito mga ka-travelers. Meron ding wiper sa likod ng sasakyan na to. So ang gagawin mo lang is switch mo lang na ganito. Ayan, ayan, o. Diba, umaandar siya. Alright. At ito nga pala mga ka-travelers, meron din siya ditong charger port. Ayan, type A para sa inyong mobile device. At dito yung space, kung ano ba, pwede kayo maglagay ng mga barya-barya. Ayan, pwede. And dito naman sa may passenger side, okay? So meron siyang secret compartment dito. Ayan, pwede nyo paglagyan ng mga plastic, notebook, wipes. So ayan, kung ano-ano pa. Diba? Ito yung kanyang cambio. Manual transmission lang siya, 5-speed. Oops, bago ko pala makalimutan mga ka-travelers, dito sa may left panel ng steering wheel na to, nandito din yung indicator kung liliko kayo sa kaliwa or sa kanan. Yan, yun yung arrow. Okay? Yan. And then ito yung kanyang handbrake. And then another charging port. Ayan, kung gusto nyo mag-charge ng inyong mobile device. So, di ba napakaganda? So, dito pwede pa kayo maglagay ng mga kung ano-anong abubot, barya. Ayan. And then meron pa dyan ditong armrest. At kung bubuksan nyo, meron siyang bukasan dito sa ilalim. Ayan. O, di ba? Pwede nyo pang paglagyan ng kung ano-ano pang another abubot, mga flashlight, yan, kung ano-ano pang mga card yan. Ayan. Ito yung kanyang mirror para makita nyo yung mga dumadaan na sasakyan sa likod. Ayan. Nag-install na rin kami ng dashcam for security purposes. So nire-record nyo yung sa harap, sa likod, at yung sa dalawang gilid. And then of course, ganyan kalawak ang kanyang side mirror, both dito sa may driver seat at sa may passenger seat. And paalala lang mga ka-travelers, kapag magmamaneho tayo, buckle up for safety. Okay? At syempre, hindi natin makakalimutan, of course, yung headlamp ng sasakyan na to. Kung mapapansin natin, medyo singkit na yung kanyang ilaw. At syempre, LED na yung kanyang mga lamps. Mas matipid to, di hama, kesa sa mga sinaunang mga headlamps na ginagamit sa mga sasakyan. At napakaliwanag na ito kapag nagdadrive kayo sa gabi. Syempre, ito yung emblem niya. So, mapapansin natin dito mga ka-travelers, ang kaibahan actually ng Avanza sa Veloz. Kapag ka sa Avanza, ganito yung kanyang itsura di sa may harap, yung grid niya. Kasi kay Veloz, honeycomb. Ito naman, puro mga straight lines lang. At of course, mga ka-travelers, yung kanyang antenna is actually pole type pa, no? Hindi ba katulad ng mga ibang variant ni Avanza is shark fin na. Okay, so yun po ng mga ka-travelers. So tingnan naman natin ngayon yung kanyang makina. Okay, so bubuksan natin tong hood. Okay, so ito yung makina ni Avanza J variant. Kung mapapansin natin dito,
meron siyang space na pinagtataka ko. Siguro talagang ganito na yung design niya. Ayan. And by the way, ang torque ng makinang ito is 122 Newton meter at 4,200 RPM. Now, marami nagtatanong, ano ba yung mga torque na yan sa makina ng sasakyan? So, ibig sabihin nito, ang torque is the measurement of your car's ability to do work. Kapag mataas ang torque ng makina ng inyong sasakyan is mas mabilis or mas mataas yung acceleration niya kapag nag-start pa lang kayo ng inyong sasakyan. Just sa basic information, yung pinaka fuel tank neto is 43 liters. So, di ba napakalaki din ng maikakargang gasolina ng ganitong klase ng sasakyan. Kung halimbawang naghahanap kayo ng budget na sasakyan pero maganda ang performance, try nyo na tong ganitong klase ng Avanza J variant. For only 800 plus thousand, ay makaka-avail na kayo ng mga ganitong klase na sasakyan. At ito yung backlight ng ating sasakyan. Okay? Ito yung para sa brake. At ito yung pag nagre-reverse kayo, yan, yung ilaw na to. So sa iba pang mga sasakyan, meron sila yung tinatawag na third brake lamp, yung nandito nakalagay. Pero itong si Avanza J variant, wala, dito lang talaga siya. Okay, yan lang. Okay, so yun po ng mga ka-traveler. So dito naman lumalabas yung aircon sa may second row. Ayan, at ito yung kanyang air vent. Ayan. Pwede nyong i-adjust yan para yung daloy ng hangin pumunta rin sa may third row. Okay, o, diba? Napakaganda. At meron din siyang switch dito kung gusto nyong palakasan yung kanyang fan. Ayan. And last but not the least mga ka-travelers, yung spare tire ni Avanza, nandito siya sa ilalim, sa may bandang rear side na sasakyan. At yung pang vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung sa tingin nyo, meron pa akong hindi nabanggit sa mga features ni Avanza, so please comment below at pag-usapan natin ito. At syempre kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.